Una, ang habagat ay patuloy na nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa northern Luzon at raw seas na umabot sa 3.1 metro sa mga baybayin ng ating pinakahilagang rehiyon. At ikalawa, isang bagong at napakamakabuluhang announcement mula sa DOS Pag-asa. Ang El Nino ay opisyal na nagsimula na sa Tropical Pacific. At ang mga eksperto ay nagsasabing ito ay malamang na mananatili hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ang dalawang weather phenomenon na ito ay magkasamang magbabago ng ating panahon sa mga darating na buwan. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Martes, ika-9 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming dalawang pangunahing paksa na kailangan ng bawat Pilipino na marinig at sineseryosohin. Simulan natin sa pinaka-urgenteng weather situation ngayong hapon. Ang southwest monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng northern Luzon ngayong hapon. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, at Zambales ay patuloy na nakakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng mga lugar na ito, ang mensahe ngayong hapon ay nananatiling malinaw. Manatiling mapagmatsyag. Huwag mag-atubiling lumipat sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. Para sa kondisyon ng karagatan, ang Northern Luzon ay patuloy na may moderate hanggang malakas na hangin mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang magaspang at umabot sa 1.5 hanggang 3.1 metro. Ang mapanganib na kondisyon ng karagatan sa Northern Luzon ay nananatili ngayong hapon. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Northern Luzon, kasama ang mga nasa Batanes, Babuyan Islands, at Ilocos Region, ang mensahe ay nananatiling absolutong malinaw. Huwag maglayag. Ang 3.1 metro na alon kasama ang moderate hanggang malakas na hangin ay mapanganib para sa lahat ng uri ng maliliit na sasakyang dagat. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang pinakamababang temperatura ay 27.7 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6:30 ng umaga, at ang pinakamataas ay 32.4 degrees Celsius na naitala ngayong alas 3 ng hapon. Ang pinakamababang relative humidity ay 58% ngayong alas 2 ng hapon, at ang pinakamataas ay 87% ngayong alas 5 ng umaga. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang at napakamakabuluhang weather story ngayong hapon. Ang El Nino. Ayon sa DOS Pag-asa, ang mga kondisyon ng El Nino ay opisyal na naroroon na sa Tropical Pacific ngayong araw. Ang Relative Sea Surface Temperature Anomaly o RSTA ay umabot na sa threshold na positibong 0.5 degrees Celsius na siyang formal na indicator ng simula ng El Nino conditions. At higit pa, ang karamihan ng mga climate models ay nagpapakita ng mahigit sa 80% posibilidad na ito ay magiging isang full-blown El Nino event na malamang na mananatili hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ito ay isang napakamakabuluhang announcement na may malaking epekto sa ating bansa sa mga darating na buwan at taon. Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng El Nino para sa bawat Pilipino. Ang El Nino ay isang natural na climate phenomenon na nagdudulot ng mas mainit na temperatura ng tubig sa Central at Eastern Tropical Pacific Ocean. Ito ay nagdudulot ng mga pagbabago sa global weather patterns, at para sa Pilipinas, ang El Nino ay karaniwang nagdudulot ng mas mababa kaysa normal na pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa, mas mataas na temperatura, at mas matagal at mas matinding dry season. Ngunit may isang importanteng nuance na kailangan nating maunawaan. Ang El Nino at ang southwest monsoon ay maaaring mag-coexist. Ang habagat ay nagdadala ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kahit sa panahon ng El Nino. Ngunit ang mga lugar na karaniwang hindi direktang apektado ng habagat, tulad ng Eastern Visayas, Eastern Mindanao, at ibang silangang bahagi ng ating bansa, ay maaaring makaranas ng mas kaunting ulan kaysa sa normal sa mga darating na buwan.
Ang mas malaking epekto ng El Nino ay maramdaman sa mga darating na buwan, lalo na habang ito ay lumalaki at nagiging full-blown event. Sa kasalukuyan, ang ating pangunahing concern ay ang aktibong habagat at ang mga weather hazards na nararamdaman na ngayon sa Northern Luzon. Ngunit ang medium at long-term na implikasyon ng El Nino ay dapat na simulan ng isaalang-alang ng lahat ng mga sektor ng lipunan. Para sa ating mga magsasaka, ang El Nino ay nagbabanta ng drought conditions sa maraming lugar. Ang pag-aani ng maraming pananim ay maaaring maapektuhan ng kulang na ulan sa mga darating na buwan. Ang maagang paghahanda at pagpaplano ng mga pananim na angkop sa dry conditions ay mahalaga. Para sa ating mga water resource managers at lokal na pamahalaan, ang El Nino ay nagbabanta ng mas mababang antas ng tubig sa mga dam at reservoir sa mga lugar na hindi direktang apektado ng habagat. Ang maagang pamamahala ng water resources ay napakahalaga ngayon. Para sa lahat ng Pilipino, ang mensahe ay malinaw. Ang El Nino ay opisyal na nagsimula. Ang mga epekto nito ay maaaring maramdaman sa mga darating na buwan at hanggang sa unang bahagi ng 2027. Habang ang habagat ay nagdadala ng ulan ngayon sa kanlurang bahagi ng Luzon, ang mas malawak na epekto ng El Nino ay dapat na simulan ng sineseryosohin ng lahat. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:26 at lulubog ng alas 6:24. Ang buwan ay sisikat ng alas 12:53 ng madaling araw bukas at lulubog ng alas 1:28 ng hapon. Ang illumination ng buwan bukas ay 28%, nagpapakita na ang buwan ay patuloy na humihina at malapit ng maging bagong buwan sa mga darating na araw. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga. Patuloy kaming magsusubaybay sa habagat, sa pag-unlad ng El Nino, at sa lahat ng weather developments na maaaring makaapekto sa ating bansa. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang habagat ay nandito. Ang El Nino ay nagsisimula. At ang ating bansa ay kailangang maging handa para sa mga weather challenges na darating. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.